at walang tigil ang pananakit sa isang lalaki sa Noveleta, Cavite. Pero ang brutal na pambubugbog, parte pala ng isang initiation rite o hazing ng isang gang. Sa Oton, Iloilo, 4 na kabataang lalaki ang nakuhanan din ng video habang binubugbog ng kapwa kabataan sa isang sementeryo na hinihinalang bahagi rin ng isang initiation rite. Sa Nueva Ecija, bangkay na ng inihatid ng mga miyembro ng fraternity ang isang estudyante matapos din umanong sumailalim sa hazing. Mahirap pong tanggapin kasi po sa isang banda po, ang lakas-lakas pong ng bata tapos bigla pong nawala sa amin. Sa kabila ng batas na nagbabawal dito o ang anti-hazing law, bakit patuloy pa rin nangyayari ang ganitong karahasan? Abagsakan nyo! 7! 8! Jump! Sa isang video na kumakalat online, makikita ang kumpulan ng mga lalaki sa isang kalsada sa Noveleta tanghali noong May 11. Maya-maya pa, isa-isa na nilang pinagsusuntok, pinagtatadyakan, at nilundagan ng isang lalaki. Dahil sa tindi ng pambubugbog, natumba na ang lalaki habang patuloy pa rin ang pananakit sa kanya. Noong mga oras na yon, kasalukuyang nag-iikot ang Noveleta Cavite Police para sa pagbabantay sa eleksyon. Nakamonitor tayo. It so happen yung ating mga barangay officials sa San Rafael 3 ay in-inform tayo na may mga grupo nga ng kabataan at kalalakihan na nandun sa kanilang lugar na nagtitipon-tipon. So, may narapat natin puntahan kasama ang ating mga barangay officials. At pagdating natin doon, naabutan natin more or less mga 50 member ng isang gang na kung tawagin ay Temple Street Gang. Agad na inimbestigahan ng mga pulis ang mga lalaking naabutan sa pagtitipon at nang magsagawa ng body search. Dito na nila nakita ang mga pasang natamo ng 2 biktima. Doon nakita namin ang katawan ng isang kalalakihan na puro pasawan likod. Doon ay pinagtapato niya sa amin na nagkaroon ng initiation dito sa lugar. Patumbayin nyo! Ayon sa kanilang investigasyon, lumalabas na ang pambubugbog sa 2 lalaki bahagi pala ng tinatawag na 30-second massacre. Isang marahas na initiation rite ng isang grupong kilala sa pangalang Temple Street o TST Gang. Ayon pa sa mga otoridad, mga minor de edad ang biktima at ilang miyembro ng grupo. 2 ang naging na-identify nating biktima at 2 lang yung naglakas loob na magreklamo. At isa dito ay minor de edad at isa naman ay nasa tamang gulang, 18 years old. Halos lahat ng nandun ay part ng activity, pero dun sa actual na initiation o sa pananakit, more or less mga 10 hanggang 15 ang sinasabi nilang part ng initiation rite. Isang linggo matapos ang insidente, kasama ang Noveleta Cavite Police, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang lugar kung saan nangyari ang initiation rite sa 2 bagong miyembro ng gang. Ito rin ang pinaniniwalang hideout ng grupo dahil makikita nyo naman dito ay kanilang binandala isang kanilang grupo na kung tawagin ay TST, Temple Street 13. Dito ay nakalapagan telang puti kung saan doon tumatayo ang bagong sasali sa kanilang grupo at gagawin ang tinatawag na 30-second massacre na kung saan ay pipili ang leader na 5 katao o 4 na miyembro ng kanilang grupo at ito ay kanilang bubugbugin, sisipain, tatadyakan, lulundagan, 30 seconds hanggang sa matapos. 7! 8! Jump! Ulo!
Base sa inisyal na impormasyon na nakarating sa Noveleta Municipal Police Station, ang unang inakala ay may kinalaman sa eleksyon yung kumpulan ng maraming tao sa isang barangay dito. Pero nang mag-imbestiga ang mga pulis, doon nila nalaman na may kaugnayan pala ito sa initiation ng isang gang sa lugar. Abagsakan nyo! So itong video na ito, isa ito sa mga ebidensyang hawak nyo, ano? Yes, so yan po yung isa sa nagamit natin para ma-identify yung mga nanakit doon sa victim. Ito nakita natin, medyo nasa tamang edad na itong sumasailalim sa initiation. Pero yung hirap na yan, ganyan din ba ginagawa nila doon sa mga minor de edad? Yes, the same lang. Actually, isa doon sa video ng biktima na minor, nandiyan. Yun ang makikita natin. Siya makikita natin dyan. Sila ang mas at risk kung ikukumpara dito sa mga ito. Oo, kasi syempre, 15 Bata pa yun, 15 years old lang. Compared mo naman sa mga adult na nasa early 20s lang. Nung araw ding yon, 10 lalaki ang natukoy ng Noveleta Police na sangkot sa insidente. Batay na rin sa testimonya ng 2 biktima. 4 sa mga suspect, mga minor de edad, kaya hindi sila kasama sa mga inaresto ng pulisya. 12, 13. Dinala sila sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Noveleta, Cavite. 25. Sino ang number 1 na dapat maging liable dito legally? Una-una, syempre, yung pinaka-officer ng gang, yung tumatayong mga officer ng gang nila. Yan. And syempre, yung mga directly involved sa pananakit. Sa ngayon ay nakakulong pa rin dito sa Noveleta Municipal Police Station ang 6 na miyembro ng Temple Street Gang matapos silang sampahan ng reklamo kaugnay na nangyaring initiation noong bisperas ng eleksyon. Nakapanayam ng reporter's notebook ang itinuturong leader ng gang na itatago namin sa pangalang Jason. Ang patawag ko lang po is meeting lang po talaga kasi magpapasukan po. Gusto po sana namin mamigay po ng mga school supply sa mga bata po. Nagulat na nga lang po kung may dumating daw po na yun nga po gusto pong sumali po sa amin sa loob po. Nangyari na nga po yung binibigyan po ng kamao po. Parang yung sinusuntok po, ganun po. Nakausap ko rin ang isang suspect na si James. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni James, tulad ng mga bagong sali sa kanilang grupo, sumailalim din daw siya noon sa tinatawag na 30-second massacre. Ikaw ba'y dumaan din doon, syempre? Dumaan din po. Lahat po kami. Pagsasali po yung isa, ganun po yung patakaran. Ganun. Di wala nang putol yun. Kung ikaw'y dumaan, susunod sa'yo, dadaan din, sasaktan mo rin. Yung masaktan mo, sasaktan din yung mga susunod na papasok. Ganun din. Ulit-ulit lang. Ganun din po. Kwento niya, isa sa mga rason ng pagsali niya sa grupo ay dahil sa naranasang pambubuli sa loob ng eskwelahan. Paano pambubuli inabot? Inaasar-asar po ako na ganito, putol, tapos duling, ganun po. Sa gang mo nakita yung proteksyon laban sa mga bully sa eskwelahan. Ano yung pagsisisi na nararamdaman mo ngayon? Ano po, nagsisi po ng pero di naman po lahat ng pagsisi. Kasi po may nagawa din po kami tama sa lugar na to. Naawa po ako sa magulang ko. Hindi na po namin pagkatutuloy ngayon. Pag natapos po ito, hindi na po bubuuin ulit. Tigil na po. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Law. Sinampahan din sila ng kasong paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse dahil sa pananakit sa mga minor de edad na biktima. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang pamilya ng mga minor de edad na biktima pero hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Pero ayon sa MSWDO ng Noveleta, Cavite, sa ngayon po, nasa amin sila. So nakalagay po dun sa inquest resolution, it's either intervention or diversion. Kasi yun nga po yung batas. Binibigyan pa sila ng pagkakataon na makapagbago buhay.
Nakuhanan din ng video ang isa pang insidente ng hinihinalang initiation rite ng isang grupo ng mga kabataan sa loob ng pampublikong sementeryo sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo noong March 25. Sa video, makikitang hindi bababa sa 10 lalaki ang nakapalibot sa 4 na nakapiring at magkayakap na mga lalaki. Maya-maya pa, isa-isa na silang lumapit at nagpaulan ng mga suntok at sipa sa katawan ng 4 na lalaki. Ayon sa kagawad ng Barangay Poblacion South, huli na nang malaman nila na nagkaroon ng pagtitipon ng grupo sa loob ng sementeryo. Tinawagan ako ng isang pulis sa Oton at pinaalam itong nangyaring insidente. Isang hazing pinost sa kanyang My Day. So itong daanan, pasok. Nang magtungo ang mga kawani ng Barangay Poblacion South sa pinangyarihan ng insidente, dito nila nakausap ang caretaker ng sementeryo na nakakita sa isinagawang initiation rite daw ng grupo. So sinita niya mga bata dito. Anong ginagawa niyo dito? Nagkukumpulan kayo? Nag-ano naman kayo? Nagpaprat na naman kayo? Sa investigasyon ng Oton Municipal Police at mga kawani ng Barangay Poblacion South, 4 ang biktima, habang 9 ang natukoy na mga suspect. Sa 9 na suspect, 4 sa kanila, mga menor de edad din. Pinapunta namin sila sa Oton Police Station, kinabukasan, kasama kanilang mga magulang, at na-refer sa Women's Desk at nag-isagawa din ng investigation ang Municipal Social Welfare ng Bayan ng Oton. Ayon sa Oton Municipal Police, sa 4 na biktima, isa lang ang nagpatuloy sa pagsasampa ng kaso. Lahat po natin yung mga suspect na kumuha na kami ng affidavit sa biktima natin. We also binigyan po siya natin ng medical referral para magpa-medical sa may rural health namin. At saka may resulta po siya ng medical niya. Siguro po, ang kulang na lang namin is yung discernment from the SWD regarding with the minor suspect. Sa darating na Miyerkules, nakatakda ng sampahan ng mga kasong paglabag sa anti-hazing law at physical abuse ang mga suspect, habang ang mga menor de edad na suspect patuloy na sasailalim sa intervention program sa gabay ng mga social worker ng lugar. Nakapanayam din ng Reporter's Notebook ang ina ng isa sa mga kabataang nasangkot sa insidente. Ano reaksyon niyo po nung nakita ninyo yung video? Kasi nga ako, nabigla. Kasi nga kabata-bata, pa na ganun, akala ko may mga edad na yun na nakasali sa ganun ng mga gang-gang na yun. Nag-community service daw po yung anak nila pagkatapos nung insidente, pagkatapos nung bugbugan. Kumusta po yung anak ninyo habang nagko-community service bilang parusa dun sa... Nagalitan namin na ganun papa niya. Ito ang mga huling litrato ng grade 11 student na si Renjo Bayan, 18 taong gulang. Kasama niya ang 7 pang kalalakihan na sasailalim rin daw sa initiation rite ng isang fraternity noong September 29, 2024 sa Jaén, Nueva Ecija. Pero matapos lang ang ilang oras, ito na ang sinapit ng binata matapos umanong sumailalim sa hazing. May mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at wala ng buhay. Ipinadala ang litratong ito sa pamilya ni Renjo matapos siyang ihatid ng wala ng buhay sa kanyang pamilya. Makikita dun sa litrato na may mga nakasulat na numero sa likod ng t-shirt ng mga dumaan sa initiation. At ang sabi, nung nagpadala ng larawan na ito, number 5 si Renjo. So ito si Renjo. At makikita yung pinagdaanan niyang hirap, hindi lang siya, pati yung ibang mga dumaan sa initiation dahil sa likuran ng kanilang mga binti, makikita mo yung tindi ng pasa dahil dun sa pinagdaan ng pambubugbog. Ayon sa kanyang tiyahin na si Jennifer Bayan, makailang beses daw na nabanggit ni Renjo ang kagustuhan niyang sumali sa isang fraternity. Yung bata po may problema, tapos po parang nabanggit po niya na may balak siyang salihang fraternity. Nandun po lahat yung pagpigil, umiyak po ako, pinipigilan ko po. Pero yung bata po, convinced po siya na sumali Nandun na po, tinakot ko po siya. Sinabi ko pa po sa kanya, baka yan pa ikamatay mo.
Pero ang ikinatatakot ni Jennifer, nangyari nga. Bangkay na ng inihatid ng mga miyembro ng fraternity si Renjo. Diniretso nila sa bahay, wala nang buhay, hindi nila dinala sa ospital. Sabi po, dinala daw po ng ospital. Pero yung binigay po nilang pangalan ng sinasabi nila, pinuntahan ko po. At sinabi po sa amin na wala daw po dinadalang ganong case. Ayon sa death certificate ni Renjo, hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic injuries ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Mahirap pong tanggapin kasi po sa isang banda po, ang lakas-lakas pong ng bata tapos bigla pong nawala sa amin. Lalo na po sa kuya ko, kahit hindi po sinasabi sa amin, nararamdaman po namin na nahihirapan siyang tanggapin. Samantala, ayon sa Hain Municipal Police, nito lamang May 6, 2025, lumabas na ang warrant of arrest sa kasong violation ng Anti-Hazing Act laban sa 15 pang individual na sangkot sa pagkamatay ni Renjo. Patuloy pa rin po ang pagtugis po ng kapulisan po ng Hain sa 15 pong iyon. Magbibigay po kami ng update po just in case na magkaroon po ng another progress po sa kaso na to at makahuli po kami ng anyone involved po doon po sa kaso po nitong anti-hazing. May warrant of arrest na. Maasa pa ba kayo na may maaresto doon sa mga pumatay kay Renjo? Opo, maasa po kami na sana nga po sumuko nga po sila eh. Hindi ito ang unang kaso na may namatay sa hazing. Taong 2019, isang kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang binawian din ng buhay matapos dumaan sa hazing. Sa mga larawang ito, makikita ang mga tinamong pasa at sugat ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio sa kamay raw ng kanyang upperclassmen sa PMA. Ang masaklap, sa loob pa mismo ng PMA binawian ng buhay si Darwin. Base sa medical legal na inilabas ng Philippine National Police o PNP, matinding bugbog sa may bahagi ng tiyan ang naging dahilan ng pagkamatay ni Darwin. Dahil sa nangyaring pagkamatay ng kadete, nagsampa ang kanyang pamilya ng mga kasong paglabag sa RA number 8049 o Anti-Hazing Law, RA 9745 o Anti-Torture Law, Murder at Dereliction of Duty laban sa 7 kadete na nanakit kay Darwin. At nito lang August 2024, bumaba na ang desisyon ng Baguio Regional Trial Court. Guilty sa paglabag sa Anti-Hazing Act ang nooy 2 kadete na sina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. Hinatulan sila ng korte ng reklusyon perpetua at multang 3 million pesos bawat isa. Guilty rin sila sa kasong murder at may sentensya ring reklusyon perpetua. Kailangan din nilang bayaran ng naiwang pamilya ni Darwin ng 75,000 pesos para sa civil indemnity, 75,000 para sa moral damages, at 25,000 pesos para sa temporary damages. Guilty rin si Julius Carlo Tadena sa paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Law. Pinatawan din siya ng reklusyon perpetua at multang 2 million pesos. Reaction namin emotionally, hindi kami masaya kasi hindi naman may babalik noong decision na yun yung buhay natin. Pero grateful kami kasi struggle yung battle na yun, yung court battle na yun for the past 5-6 years. Taong 1995 nang unang isabatas ang Anti-Hazing Law o RA 8049. Layunin ng batas na maiwasan ang karahasan sa mga initiation rights ng fraternities, sororities at iba pang organisasyon. Taong 2018 naman nang amyendahan ng batas para sa mas mabigat na parusa laban sa hazing. Nakasaad sa batas na maaaring patawan ng reklusyon perpetua at multa na hanggang 3 million pesos ang sinumang lalabag dito. Pero sa kabila ng batas na nagbabawal sa pagsasagawa ng hazing, bakit patuloy pa rin nangyayari ang ganitong karahasan? Ayon sa isang sociologist, in the Filipino culture, we crave for community. We crave for brotherhood. We crave for identity. Na I'm part of this organization. I'm part of this group. Na I belong here. That promise of a social status and protection. Na when you're part of that group,
maganda ang estado mo sa lipunan. Yun yung pagkaka-understand kasi nila. Sa pag-aaral ng GMA News Research, mula 1954 hanggang 2024, 4 na po na ang namatay dahil sa hazing o initiation rites ng iba't ibang fraternities at training institutions. A lot of studies show ang bigat or the severity of the punishment does not deter crime. Rather, it is the certainty of conviction that deters crime or the certainty of apprehension. Ano ibig sabihin nun, no? Kahit na mabigat yung parusa, kung hindi ka naman mahuhuli, kung may hirapan ka namang mahuli, at sigurado kang makakatakas ka, hindi ka matatakot doon sa batas. Pabata ng pabata ang mga nagiging biktima ng hazing sa bansa. Puntahan nyo! Ang masaklap, may ilang binabawian pa ng buhay. Puna ng ilan, dapat mas magkaroon pa ng pangil ang batas dahil walang puwang sa lipunan ang kahit anumang karahasan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si June Veneracion at ito ang Reporters Notebook.